Ang kuto ay maliliit na insekto na nabubuhay sa anit ng tao. Parasitic insects sila na kumakain ng dugo ng tao at karaniwang makikita sa mga bata. Karaniwang problema ang mga pesting ito, lalo na sa mga paaralan at daycare centers. Napakaliit nila, kasing laki ng buto ng linga. Kahit na maliliit sila, nakakadulot sila ng matinding pangangati. Dahil sa liit nila, mahirap silang makita, pero makikilala sila sa kanilang 6 na paa at kulay abuhing puti. Nabubuhay ang maliliit na kulisap na ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kaunting dugo mula sa anit. Ginagamit nila ang kanilang mga espesyal na bibig para tusukin ang balat at kumain. Ang proseso ng pagkain na ito ay maaring magdulot ng pangangati at iritasyon. Bagamat nakakatakot pakinggan, ang kuto ay hindi nagkakalat ng malubhang sakit. Mas nakakainis lang sila kaysa sa banta sa kalusugan. Ang pangangati ay sanhi ng allergic reaction sa kagat na maaring maging lubhang hindi komportable. Gayunpaman, maari silang maging lubhang makati at nakakainis. Ang patuloy na pagkamot ay minsan ay maaring humantong sa mga sugat at impeksyon kung masugatan ng balat. Mahalagang tandaan na, ang pagkakaroon ng kuto ay hindi tanda ng pagiging marumi. Maari silang kumalat sa kahit sino, anuman ang kalinisan ng isang tao. Ang regular na paghuhugas at kalinisan ay hindi pumipigil sa kuto. Kahit sino ay maaring magkaroon ng kuto, gaano man kadalas maghugas ng buhok. Madali silang kumakalat sa pamamagitan ng direktang pagdidikit ng ulo sa ulo, kaya naman karaniwan sila sa mga batang naglalaro ng magkakalapit. Kumakalat ang kuto sa pamamagitan ng malapitang pakikisalamuha sa ibang taong mayroon nito. Ang pagbabahagi ng mga personal na gamit tulad ng mga sombrero, suklay, at unan ay maaari ring magdulot ng pagkalat. Mahalagang regular na suriin at gamutin kaagad upang maiwasan ang pagkalat ng kuto. Ang kuto ay hindi nakakalat o nakakalundag. Kumakalat sila sa pamamagitan ng direktang pagdidikit ng ulo sa ulo. Nangyayari ito kapag nagdidikit ang mga ulo ng mga tao na nagpapahintulot sa kuto na gumapang mula sa isang ulo patungo sa isa pa. Minsan, ang kuto ay maaring kumalat sa pamamagitan ng mga hiniram o ginamit na personal na gamit. Kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga sombrero, helmet, suklay, at brush. Kung ang isang taong may kuto ay gumamit ng mga bagay na ito, ang kuto ay maaring kumapit sa mga ito at pagkatapos ay gumapang sa ulo ng ibang tao. Ang mga bata ay madaling kapitan ng kuto. Ang maliliit at walang pakpak na insektong ito ay nabubuhay sa anit at kumakain ng dugo ng tao. Maari silang magdulot ng pangangati at discomfort, ngunit hindi sila mapanganib at hindi nagkakalat ng sakit. Ito ay dahil madalas silang naglalaro ng magkakalapit, nagbabahagi ng mga personal na gamit at nagdidikit ng ulo sa ulo. Madaling nang gumapang ang kuto mula sa buhok ng isang papunta sa iba sa mga sitwasyong ito, na ginagawang madali ang pagkalat ng kuto. Ang mga aktibidad tulad ng pagbubulungan ng mga sikreto, pagbabahagi ng headphones, o kahit pagkuha ng selfies ay maaring magpadali sa paglipat ng kuto. Ang mga paaralan at daycare center ay maaring karaniwang lugar para sa paglaganap ng kuto. Ang mga kapaligirang ito ay perpekto para umunlad ang kuto dahil sa malapit na distansya ng mga bata. Matutulungan ng mga magulang at guro na maiwasan ang paggalat ng kuto sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata tungkol sa mabuting gawi sa kalinisan. Ang regular na pagsuri sa buhok at anit ng bata ay makatulong din na mahuli ng maaga ang kuto. Kabilang dito ang hindi pagbabahagi ng mga sombrero, suklay o brush sa iba. Ang mga personal na gamit na dumadampi sa ulo ay dapat itago sa sarili upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng kuto. Mahalaga ring hikayatin ang mga bata na iwasan ang pagdidikit ng ulo sa ulo habang naglalaro. Ang mga simpleng pagbabago sa pag-uugali ay maaring makabawas ng malaki sa pagkakataon na magkaroon ng kuto. Bagamat imposibleng tuluyang mawala ang panganib ng kuto, maraming mga hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang sansa ng pagkakaroon nito. Una sa lahat, regular na suriin ang buhok ng iyong anak para sa kuto. Mahalaga ito lalo na kung mayroong paglaganap sa paaralan o sa iyong komunidad. Ang maagang pagtuklas ay maaring gawing mas madali ang paggamot at maiwasan ang pagkalat ng kuto sa ibang miyembro ng pamilya. Gumamit ng suklay na pino ang ngipin upang lubusang siyasatin ang anit at buhok na binibigyang pansin ang batok at likod ng mga tainga, kung saan karaniwang matatagpuan ang kuto. Gawin itong routine na suriin ang buhok ng iyong anak
pagkatapos ng paaralan o daycare, lalo na sa mga panahon na mataas ang kaso ng kuto. Turuan ng mga bata na iwasan ang pagdidikit ng ulo sa ulo habang naglalaro, dahil ang kuto ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng direktang pagdikit. Ipaalala sa kanila na huwag magbahagi ng mga personal na gamit tulad ng mga sombrero, suklay, at brush. Ang mga bagay na ito ay madaling makapaglipat ng kuto mula sa isang tao patungo sa isa pa. Hikayatin ang mga bata na itago ang kanilang mga personal na gamit at ilagay ang mga ito sa magkakahiwalay at may label na lalagyan. Kung mamakita ka ng kuto, huwag mag-panic. Ito ay isang karaniwang issue at maaring gamutin ng epektibo. Maraming mabisang gamot na available over the counter sa iyong lokal na botika. Kumonsulta sa isang parmasyutiko upang mahanap ang pinakamahusay na opsyon para sa iyong pangangailangan, at sundin ng mabuti ang mga tagubilin upang matiyak ang matagumpay na paggamot.